You're different from other girls. Nag-iisa ka lang, Jenny. And I'm happy to have you. Sana napagaan ko ang loob mo. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ika-4 na kabanata. What are you doing here? Pag-uulit ng binata at baka sa mukha nito ang inis, dahilan para mapaatras sa takot si Jenny. Muntik nang mahulog si Jenny sa hagdan dahil sa patuloy na pag-atras niya habang papalapit si Hugo. Agad naman nahawakan ni Hugo ang kamay ni Jenny, dahilan para mapayakap si Jenny kay Hugo. At dama ni Jenny ang mabilis na tibok ng puso ng kanyang misteryosong amo. Mabilis pa sa 4:00 na kumala sa yakap si Jenny at yumuko. Pasensya na po, Sir Hugo. Hinahanap ko po kasi si Manang Sofing. Nagbabakasakali lang po ako kung nandito siya. Palusot ni Jenny. Kumunot naman ang noon ni Hugo dahil nasa kusina lamang si Manang Sofing at hindi pa umaalis doon. Simula kanina, ngunit sa pagkakataong ito ay pinalampas niya muna ang kasalanan ni Jenny. Ganun ba? Sa susunod, huwag ka nang bababa dito without my permission. Maliwanag ba? Seryosong wika ni Hugo kay Jenny na ngayon ay mahahalata ang kaba sa kanyang namumutlang pisngi. Opo, Sir Hugo. Hindi na po mauulit. Paghingi ni Jenny ng dispensa. Tumango lamang si Hugo at nauna nang umakyat. Ganon din si Jenny na nakasunod lamang sa lalaki. Pag-akyat sa taas ay agad napukaw ang atensyon ng lahat sa pagdating nila ng sabay. Andyan ka na pala, Jenny. Tulungan mo nga ako magluto dito. Wika ni Manang Sofing at agad naman lumapit si Jenny sa matanda. Naghain sila ng masasarap na potahe para sa araw na ito. Manang Sofing, bakit hindi na lang si Sir Hugo magpa-catering? Mayaman naman po siya. Bakit kailangan pa na tayo magluto? Tanong ni Jenny kay Manang Sofing. Si Sir Hugo kasi mapili sa pagkain yan. Ayaw niya na gumastos ng malaki. Kung kaya naman. Hindi siya tulad ng iba na todo sa gastos ng kanilang kayamanan. Gusto niya gamitin yan sa tama, katulad ng pagtulong sa kapwa. Kapag catering kasi, mahal. Mas malaki ang tipid niya kapag tayo mismo ang nagluto. Kilala ko yung batang yan, mula ulo hanggang paa. Napangiti pa si Manang Sofing matapos sagutin ang katanungan ni Jenny. Samantalang si Jenny naman ay naantig sa sagot ni Manang Sofing. Nakaramdam din ng guilty si Jenny dahil sa pagduda kay Hugo, ngunit isinawalang bahala niya na lamang iyon at itinoon ang atensyon sa ginagawa. Naging abala sila sa araw na yon. Nag-ayos ng bahay sila Jenny, maging ang mga kasamahan niya ay naging abala. Jenny, samahan mo ako dito sa pagkain. Tayo magsiserve ng pagkain sa mga bisita. Wika ni Manang Sofing kay Jenny at tumango na lamang ito. Sa totoo niyan, ay sanay na sanay siyang humarap sa mga tao dahil sa dating trabaho sa paglalako. Kain po kayo! Maligayang bati ni Jenny sa mga bisitang lumalapit sa kanila. Padami na ng padami ang bisitang dumadating at mahahalata na nga na may kaya ang mga ito dahil sa kasuotan. Manang Sofing, para saan po itong okasyon na to? Takang tanong ni Jenny sa matanda. Ngayon kasing anibersaryo ng kumpanya ni Sir Hugo. Masanay ka na dahil taon-taon magkakaroon ng ganitong salo-salo. Madami namang pagkain ang matitira at maaari mo ding iuwi. Nakangiting sagot ni Manang Sofing at ngumiti kay Jenny. Hindi naman na nakapagtanong pa si Jenny dahil naging abala na sila sa paghahain ng pagkain sa mga bisita. Jenny? Isang lalaking may pagkamoreno ang lumapit kay Jenny. Sir Trevor? Nagulat pa si Jenny nang muling makita ang dati niyang suki mula sa pagtitinda. Oh, long time no see. Anong ginagawa mo dito sa mansyon ni Hugo? My best friend.
Takang tanong nito kay Jenny. Nagtatrabaho po ako sa kanya bilang katulong. Nakangiting wika ni Jenny at napag-alaman na kaibigan pala ito ng misteryoso niyang amo. Nagkwentuhan pa ang dalawa at nagbiro pa si Trevor. Di ka pa din nagbabago, you're still very pretty. Kumindat pa ang binata kay Jenny na agad naman napansin ni Hugo. Kanina pa pala ito nakatingin sa kanila at nagmamasid. Do you know each other? Nabigla pa si Jenny sa biglang pagsulpot ni Hugo mula sa likod ni Trevor. Ano kasi Sir Hugo? Dating suki ko din itong si Sir Trevor. Paliwanag ni Jenny at ngumiti pa sa amo. Really? Mukha nga kayong close na dalawa. Pero Trevor, I know you because you're my best friend. Kung may masama kang plano kay Jenny at idagdag siya sa mga babaeng pinaiyak mo, well, I'm warning you. She is an independent woman. She doesn't deserve to be hurt by someone like you. Diretsong wika ni Hugo kay Trevor na ikinagulat naman ni Jenny. Samantalang si Trevor ay natawa lang at napailing. Don't worry, man. I have my own fiancé. And yeah, you're right. You know me. And Jenny's not the type of girl I want. We're just friends. And don't worry, hindi ko aagawin ng maid mo. Goodbye. Matapos bitawan ng mga salitang iyon, ay umalis na si Trevor at parang nakaramdam ng guilt si Hugo dahil sa biglaang pagsulpot sa usapan ng dalawa. Sorry, I didn't mean it. Paghingi ng dispensa ni Hugo kay Jenny. Hindi niya naman talaga balak lapitan ng dalawa, ngunit para bang may nag-uudyok sa kanya na gawin iyon. Manang Sofing, dito muna kayo, magpapahangin muna ako. Paalam ni Jenny kay Manang Sofing at ngumiti lamang kay Hugo. Hindi na nga nito hinintay pang sagot ng matanda at dire-diretsong nagtungo sa hardin. Ako nang bahala. Nakangiting wika ni Hugo kay Manang Sofing. Para bang nasaktan si Jenny sa sinabi ni Trevor, hindi dahil may gusto o may nararamdaman siya dito, kundi dahil para bang bumaba ang pagtingin niya sa kanyang sarili dahil sa sinabi ni Trevor. Medyo nainis din siya kay Hugo, ngunit napangiti din ang maalala niya ang mga sinabi nito. Porket mayaman sila, ganun na makapanglait sa kapwa. Diyos ko, kahit katulong lang ako, malinis naman ang pagkatao ko. Bulong ni Jenny sa sarili. Lingid sa kaalaman ni Jenny ay nakatanaw lamang sa kanya si Hugo at nakikinig sa kanyang sinasabi. Can we talk? Biglang pagsalita ni Hugo mula sa likuran ni Jenny, kaya napaharap agad si Jenny. Kanina ka pa ba dyan, sir? Kinakabahang tanong ni Jenny kay Hugo. Hindi naman, kararating ko lang. Bakit ka pala lumabas? About kanina. Ayoko lang na mapasama ka sa mga babae na pinaiyak ni Trevor. I know my best friend. And I know him enough kaya ayoko maging isa ka sa kanila. Di ko rin intensyon na mapahiya ka o ibaba ang pagkatao mo. I'm just protecting you because, you know, you're a good person with a golden heart. Paliwanag ni Hugo kay Jenny at gumiti pa. Don't worry, Sir Hugo. Hindi naman po ako galit. Medyo inis lang pero thankful ako kasi concerned ka po. Akala ko po kasi noon halos lahat ng mayaman pare-pareho lang po eh. Pero iba ka pala sa kanila. Kahit na misteryoso ka po, may mabuti ka pong puso para sa kapwa mo. At subok ko po iyon. At saka sir, balik na tayo doon, baka hinahanap ka na ng mga bisita mo. Ngumiti pa si Jenny kay Hugo at para bang gumaan ang kanyang loob sa mga sinabi ng binata. You're special, Jenny. Kahit nakatulong ka lang o kahit na babaeng manlalako. You are different from all other girls. Nag-iisa ka lang, Jenny. And I'm happy to have you. Sana napagaan ko ang loob mo. Ngumiti si Hugo kay Jenny at bigla naman bumilis ang tibok ng puso ni Jenny dahil sa mga ngiting iyon ni Hugo na napakatamis na para bang ayaw niya nang umandar ang oras.
Mas bagay sa'yo sir, palaging nakangiti. Wika ni Jenny at nauna nang pumasok sa loob. Napailing naman si Hugo at napangiti na para bang tuwang-tuwa siya sa tuwing kasama niya ang babae. Buong gabi nag-serve sila ni Jenny at matapos ang party ay tulong-tulong silang nagligpit. "O Jenny, iuwi mo na to." Wika ni Manang Sofing kay Jenny at iniabot ang isang tray ng menudo, maging ang iba pang putahe na natira. Gabi na makauwi si Jenny sa kanilang bahay at tulog na din ang triplets. "Ate, ginabi ka na ata. Ano yan? Mukhang masarap pa." Wika ni Ali sa kanyang ate at tinulungan itong ilagay sa hapag ang mga daladala nito. Nagkaroon kasi ng kasiyahan sa bahay nila Sir Hugo kaya pinauwi na sa akin ni Manang Sofing ang mga natirang pagkain. Medyo madami kasi kaya namigay din ako sa mga kapitbahay. Wika ni Jenny sa kapatid at kumuha ng plato. "Aabutin ko din si Aling Tanya." Kawawa naman yun. Kanina pa inaaway ng asawa niya, wala kasing inuwing pagkain eh. Sarado ang mga kantin. Wika ni Ali. Kilala din ang magkapatid sa pagiging matulungin sa kapwa, kaya walang masabi sa kanila mga kapitbahay at kahit mga barumbado ay magaan ang loob sa kanila. "Dadaanan mo na din si Aling Tessa para lang tigil-tigilan naman ang pagmamarites sa atin." Natawa pa si Jenny at maging ang kanyang kapatid na si Ali. "Sige ate, dalhan ko na sila. Pero itong ice cream cake sa akin to Wika ni Ali at umalis na. Lumabas na ng bahay si Jenny at nagbigay sa kanilang mga kapitbahay. "Ay, salamat. Buti pa itong mga ito kahit hirap sa buhay. Kapag meron na kaunting bagay ay namamahagi sa kapwa. Pagpalain nawa kayo." Wika ni Aling Tanya kay Ali at ngumiti. Sige po." Wika ni Ali at sunod na nag-abot kina Aling Tessa. "Aling Tessa, ulam po." Wika ni Ali at ngumiti pa ng pagkatamis. "Ay, salamat at may blessing." Wika ni Aling Tessa at agad na kinuha ang pagkain na dala-dala ni Ali. Sige po." Wika ni Ali at bumalik na sa kanilang bahay. Naabutan niya na lamang si Jenny na tulala at nakangiti. "Huy, ate!" Napatayo pa si Jenny dahil sa gulat. "Bakit ka naman ang gugulat?" Nakakunot noong tanong ni Jenny sa kapatid. Kasi nakangiti ka pa ng mag-isa, kaya ginulat kita." Wika ni Ali at tumawa pa. "Nakangiti ba ako?" Takang tanong ni Jenny sa kapatid. "Ay, may ikukwento ka sa akin ate?" Nakangiting wika ni Ali sa kanyang ate at kiniliti pa sa tagiliran si Jenny. "Sige na, eto na." Wika ni Jenny na para bang sumusuko. "So, ano na ate?" Excited na tanong ni Ali sa kanyang ate. "Eto na nga kanina. Kasi si Sir Trevor." Nag-umpisa pa lang si Jenny ay nagsalita na muli si Ali. "Si Sir Trevor, yung suki mo moreno? Yung crush ko? Sayang wala ako." Napabusangot naman si Jenny at nagsalita. "Ikukwento ko ba o mag-i-imagine ka na lang dyan?" Tanong ni Jenny kay Ali at napangiti naman si Ali. Nagkwento na muli si Jenny at labis ang kilig na nararamdaman ni Ali. "Ay, concern si boss kay ate for the kiligs. Pero ate, bukas balitaan mo ko kung ano yung next level ng pagpapakilig sa'yo ni Sir Hugo." Wika ni Ali at ngumiti pa ng nakakaloko sa kanyang ate. "Che, matulog ka na." Wika ni Jenny at tumabi pa sa triplets. Magdamag na nakatulala si Jenny sa hindi niya malamang rason at nakatulog na ng mga bandang 12:00 na madaling araw. Pagsikat ng araw ay mabilis pa sa orasan na nag-asikaso si Jenny at nagluto ng almusal. "Ate, magbabaon ka na leche plan?" Bukod sa pangangatulong ni Jenny ay gumagawa din sila ng leche flan. Ngunit dahil abala si Jenny ay hindi niya iyon maharap at mailako.
Sige, patitikamin ko lang mga kasama ko. Sige na, aalis na ako. Wika ni Jenny at humalik pa sa kanyang mga anak at matamis na umalis. Pagdating sa mansyon ay matamis na ngumiti si Jenny kay Manang Sofing. Manang, ito po pasalubong ko sa inyo. Leche flan po yan, special recipe ko noon. Si Sir Hugo nag-almusal na po ba? Paborito niya kasi ito. Wika ni Jenny at ngumiti. O siya, dalhan mo na siya niyan at isabay mo na lang itong almusal niya. Alam mo na nasa sala lang yun. Wika ni Manang Sofing na agad namang sinunod ni Jenny. Ngunit pagdating sa sala ay wala doon si Hugo. Ate Dahlia, si Sir Hugo po nakita mo? Tanong ni Jenny sa kasamahan. Bumaba po ng basement. Tipid na sagot nito kay Jenny. Kaya nagtaka naman ito. Agad na sumunod sa basement si Jenny. At nakita niya si Hugo na papasok sa silid na iyon. Hawak ang isang libro. Pasunod na sana sa loob si Jenny nang biglang lumabas mula sa loob si Hugo at nagulat pa sa presensya ng dalaga. Kanina ka pa dyan? Nakakunot noong tanong ni Hugo sa dalaga. Iniisip ni Hugo kung nakita ba siya ni Jenny bitbit ang isang libro at naghihintay sa isasagot ng dalaga. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kaya meron sa librong iyon? Ano kaya misteryong nagkukubli sa pagkatao ni Hugo? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.